Natapos nga ng Diyos sa ikapitong araw ang kaniyang gawa na kaniyang ginawa, at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw sa buong gawa niya na kaniyang ginawa. Genesis 2:2. Mga kapatid, napakaganda, natapos na ni Lord ang lahat. Ang ganda ng mundo, di ba? Parang tayo, pagkatapos ng trabaho, pahinga muna. Importante ang pahinga para lumakas tayo. Isipin natin ang ating mga linggo. May oras para magtrabaho, may oras para mag-relax. Huwag nating kalimutan magpasalamat kay Lord sa lahat ng blessings. At ginawa ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Genesis 2:7. Tayo, mga anak ng Diyos, espesyal ang pagkagawa sa atin. Mula sa alabok, binigyan tayo ng buhay. Parang pagmamahal ng magulang, hindi mapapantayan. Ingatan natin ang buhay na regalo sa atin. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at doon niya inilagay ang tao na kaniyang nilikha. Genesis 2:8. Imagine, isang napakagandang garden, puno ng blessings. Ganyan tayo kamahal ni Lord, binigyan niya tayo ng lahat. Parang regalo sa birthday, exciting buksan at alagaan. Alagaan natin ang kalikasan, mga kapatid. At isang ilog ang lumabas sa Eden na dumidilig sa halamanan, at mula roo'y nahahati at naging 4 na sanga. Genesis 2:10. Ang tubig, simbolo ng buhay. Tulad ng ilog sa Eden, dumadaloy ang biyaya ng Diyos sa atin. Huwag nating sayangin ang mga biyayang ito. Magpasalamat tayo at gamitin sa tama. Section 5, ang tungkulin ng tao, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang gawan at ingatan. Genesis chapter 2, verse 15. Binigyan tayo ng responsibilidad ni Lord. Alagaan ang mundo, ang isa't isa. Parang pag-aalaga sa pamilya, importante ang pagmamahal at dedikasyon. Maging mabuting tao tayo, mga kapatid. Section 6, ang pagliha sa babae. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Gagawa ko sa kaniya ng isang katulong niya. Genesis chapter 2, verse 18. Hindi tayo nilikha para mabuhay mag-isa. Kailangan natin ng karamay, ng makakasama. Parang kanta at gitara, mas maganda pag magkasama. I-treasure natin ang ating mga mahal sa buhay. Section 7, ang tunay na pag-ibig. Kaya't iwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Genesis chapter 2, verse 24. Ang tunay na pagmamahal, matibay at hindi mawawala. Ibibigay natin ang lahat para sa ating minamahal. Parang kanin at ulam, perfect combination. Ipagdasal natin ang ating mga asawa at pamilya. Section 8, ang hubad at walang kahihiyan. At sila'y kapahubad ang lalaki at ang kanyang asawa, at sila'y hindi nahihiya. Genesis chapter 2, verse 25. Noong una, wala pang mali siya, puro ang puso. Importante na mapanatili natin ang kalinisan ng ating mga puso't isipan. Parang bata, walang bahid ng kasalanan. Maging mabait tayo at mapagmahal sa kapwa. Section 9, panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa buhay, sa pagmamahal, at sa lahat ng biyaya. Gabayan ninyo po kami araw-araw na mamuhay na naaayon sa iyong kalooban. Amen. Mga kapatid, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-share at mag-follow para sa mas marami pang mga kwentong magpapalakas ng inyong pananampalataya. Maraming salamat po.